Hi guys! Welcome back. Siguro po karamihan sa atin ay nakita na or nabasa na itong post ni Anton Gorodetsky. Ito ay tungkol dun sa isang pare. Ang sabi niya, isiningi talaga yung wag daw bumoto ng sinungaling at magnanakaw. Ulul na pare. Ganun niya tawagin yung pare. Ako po'y Katoliko, so nakakagulat yung mga ganitong pahayag, lalo't naka-post sa social media. Siguro etong si Anton din ay isang Katoliko. 'Di ba? Dahil naandun siya at narinig niya itong pahayag ni Father. Nakakalungkot isipin na kung Katoliko ka talaga ay kakaiba. Kakaibang kakaiba. Alright? Bakit nga ba gumagawa or ginagawa ito ng mga kaparian natin? Yung magpaalala sa atin. Dahil napakarami sa ating mga Filipinos ang napakadali talagang tibagin. Lalo na ngayon. Dahil ang daming fake news, ang daming disinformation, napakaraming kababayan natin ang nalalason ng kasinungalingan. So ganito ang ginagawa ng ating kaparian, tayo po ay paalalahanan dahil alam na natin itong mga ganito. Mulat sa pool naman Bukod sa ating mga magulang at mga guro, naandyan lagi ang kaparian para tayo'y dalhin sa tamang landas, para tayo'y laging paalalahanan kung ano yung mabuting asal. Lagi silang naandyan para tayo'y gabayan at napakarami pa rin talaga sa mga Filipinos na mataas ang respeto sa mga kaparian. So ginagawa nila ito. Take note, hindi sila nagbabanggit ng pangalan. Yung iba nga nag-i-endorse pa. May masama. Para sa akin wala. Kung alam naman nila na yung ini-endorse nila ay karapat-dapat. Karapat-dapat saan? Sa mga katangian nito. Sa mga pinakita nitong record in the past. So walang problema yan. Kung titignan natin yung mga ganitong post ni Anton, bakit kaya ang lakas ng loob? Sagutin natin. Dahil akala niya, maraming sasang-ayon sa kanya. Maraming matutuwa sa post niya. Maraming kakampi sa kanya. At minsan totoo yun, dahil karamihan sa mga Filipinos ngayon, mas gusto yung mga ganito na nakikitang post. Sasabihin pa ng iba, si Anton lang ang sakalam. Ganon. Ganon. Pero, sino ba yung kakampi sa kanya? Katulad niya rin na hindi matanggap ang katotohanan sa kanilang sinusuportahan. Katulad niya rin na nalaso ng disinformation kaya naging anti-Lenny at nakisakay na lang para maging BBM supporter. Ganun po ang katotohanan sa kanila. Katulad niya rin na desperado na sa mga developments ng labang ito ni VP Lenny at ni ni BBM rather. Okay? So mga katulad niya rin. Achievement ba? Dahil meron sa yung pumuri, meron sa yung sumang-ayon? Hindi. Dahil alam mo kung sino yung sumang-ayon sa iyo, mga katulad mo rin nga. Sa case ko halimbawa, dahil ako'y madalas ngang magpahayag ng aking stand sa social media, napakarami pong nambabatikos, napakaraming nagbabanta, napakaraming nanlalait. Alam niyo po, yung iba talagang nagpi-PM pa sa ating Facebook page at tayo'y pinagbabantaan, tinatawag tayo kung ano-ano. Napakarami niyan. Minsan hindi ko na lang talaga binubuksan. Pag nakita ko na yung unang word ay hindi na maganda. So alam ko na ito ay isang basher. So ganun ang nakukuha natin. Okay lang ba sa akin yun? Bakit hindi? Okay na okay sa akin yun. Walang problema. Dahil wala namang credibility yung mga naninira sa atin At yung mga pumupuri sa atin, natutuwa, at tayo po ay hinahangaan sa mga ginagawa natin, yun po yung mga tao na may credibility. Yun po yung mga tao na may magandang or nasa tamang landas. Yun po yung mga tao na may mabuting asal at puro pagmamahal ang nasa puso. Yun po yung mga kakamping. So, yun ang kinatutuwa ko. So, kabaliktaran, etong nangyayaring ganito kay Anton. Napakahirap na ito dahil may family ka, Anton. Pero tinawag mong ulul. Yung pare. Meron kang mga kamag-anak sigurado na Katoliko, pero tinawag mong ulul yung pare. 'Di ba? So, sakalam si Anton? Hindi. Nakakaawa. 'Di ba? Anong dinala niya sa family niya? Kahihiyan. So ako ay natutuwa dahil napasama tayo sa mga matitino, napasama tayo sa mga mabubuting tao. Ibig sabihin, tayo yung nasa liwanag.
lubos talaga akong nagpapasalamat na ni minsan hindi tayo nalason ng fake news. Yung mga kakilala ko na nasa kadiliman pa rin ngayon, nakakaawa. Pero darating ang panahon na maliliwanagan din ang karamihan sa kanila. Have a good day, mga kamping.